to everyone. So, ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay ito yung verification. Ito yung authentication. Alright? Verification ng lahat ng sinabi, itinuro ng Panginoong Jesucristo. Amen? Malinaw po ba sa atin yun? So lahat ng sinabi nyo kanina is tama. His work on the cross was incomplete until He rose from the dead. So ngayon mga kaibigan, ang daming mga mensahe na ating napapakinggan, nababasang mga libro, patungkol sa Diyos. Ngunit, ang nakakalungkot, habang dumadami ang natututunan, nalalaman ng tao patungkol sa Diyos, lumiliit naman yung kanilang pagkakilala kay Jesus. Ng Panginoong Jesucristo, siya yung tunay na mensahe ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, siya yung tagapagsalita ng Ama. Lahat ng tinuro, lahat ng sinabi ng Panginoong Jesucristo is yun yung talagang will of the Father. So ngayon, Resurrection Sunday. Lagi nating sineselebrate, lagi nating kine-commemorate, alright? Inaalaala ang pagkabuhay na aguli ng Panginoong Kristo, pero ang tanong, meron na bang nabago? Meron na bang naidagdag sa atin pananaw patungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo? Resurrection is the validation and authentication and verification of everything Jesus did, Jesus said, and Jesus taught. In 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, and the new is here. So basahin natin sa ibang translation. Sa Amplified Version, 2 Corinthians 5:17, it says here, therefore, if anyone is in Christ, that is, grafted in, joined to Him, by faith in Him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things has come because spiritual awakening brings a new life. Nanawatan nyo nga, Amsar? Amen. So, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things, the previous morals and spiritual condition have passed away. So itong 2 Corinthians 5:17, memorize na natin ito. Pero hanggang doon lang. Ang ibig sabihin ng 2 Corinthians 5:17, kailangan merong pagbabago. So kung tayo ay na kay Kristo Jesus, kailangan mabago yung ating mindsetting, mabago yung ating pananaw, yung ating mga idea patungkol sa Diyos. Na ang unang-una, yung ating pananaw sa Diyos, ang Diyos ay, tawag dito, masungit, ang Diyos ay matapang, ang Diyos ay, ang tawag dito, yung Diyos na pinakilala ni Moises, nagpapaulan ng apoy, bumubuka ang lupa, kinakain yung mga tao. Mabagsik. Ano ba? Mabagsik. Mabagsik. Yun! Yung mga pagkakilala natin sa Diyos noon. Very judgmental po tayo noon, mga kaibigan. Dahil yun nga yung ating napapakinggan nung una. Yung mga katuruan na ating napapakinggan, pinapakinggan natin sa maraming mga pastor, maraming mga teachers, maraming mga missionaries, maraming mga libro na ating nababasa.
lahat ng iyon na mga judgmental na mababagsik na katuruan, iyon ay hindi maka-Jesus. So kung babalikan natin ang katuruan ng Panginoong Kristo, ang Panginoong Kristo nagpapalaya. Ang Panginoong Kristo nagpapagaan. Ang Panginoong Kristo nagbibigay sigla. Hindi siya nanggigilty. Hindi siya nagpaparusa. Hindi siya nagko-condemn. Hindi siya nang aalis ng tao. Hindi siya nagpapalayas. Pero ang mga tao, sabi ko nga, habang tumatagal na ang tao ay nag-aaral ng salita ng Diyos, habang tumatagal na ang tao ay tumatanggap ng maraming katuruan patungkol sa Diyos, doon naman lumiliit ang tsansa ng kanilang pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Yun ang malungkot na katotohanan. At yun ang nangyayari sa mga panahon natin ngayon. Na maraming mga teachers, maraming mga preachers, maraming mga pastors, maraming mga churches ngayon na mababagsik. Dahil hindi nila tunay na nakilala ang Panginoong Kristo. So ngayon, mga kaibigan, hindi masama na tayo ay magbasa ng maraming aklat. Hindi masama na tayo ay mag-aral ng mag-aral. Mabuti yan dahil nakakatulong yan sa knowledge po natin patungkol sa salita ng Diyos. Ngunit, lahat ng iyan, lahat ng ating mga pinag-aaralan, lahat ng ating mga pinapakinggan, lahat ng ating mga binabasa, padaanin natin kay Jesus. Amen. Amen po ba? Amen. Dahil walang saysay. Ang lahat ng mga knowledge, lahat ng mga karunungan, tinataglay natin kung tayo ay mababagsik. Kung tayo ay mga judgmental, mga kaibigan. Resurrection from what? Salvation from what? Resurrection from the dead. Resurrection from the dead. And salvation from what? Salvation from death. Salvation from Sin. sin. Salvation from sin. Ano pa? Yun yung mga unang mga tinanggap nating mga anong tawag dito? Come on, man. Salvation from law. Sampre. Excuse me po. Salvation from law. Fulfill the law. Fulfill the law. Salvation from guiltiness, from Salvation from devil. from jail. Salvation from the wrath of God. Salvation from the wrath of God. Salvation from law. Salvation from... Wow. Yan. Pagpupo. Totoo naman yun. Kasi, yun nga, lahat ng mga naunang mga nagturo sa atin, nagturo patungkol sa Diyos, ang mabagsik ng kanilang mga katuruan. Na ang Diyos ay consuming fire, ang Diyos ay mabagsik, ang Diyos ay nagpaparusa. Yun yung mga pinakilala ng mga propeta, ng mga tagapagturo noon. At pagkatapos ni Jesus, yun pa rin yung itinuturo. Ngunit dumating na nga ang Panginoong Kristo para iparating sa atin ang tunay na mensahe o kalooban ng Amang nasa langit. Amen. Amen? Kaya tayo'y iniligtas ng Diyos mula sa batas. Amen. Salvation from law. And salvation from the teachers of the law and Pharisee. Pharisaic, mga kaibigan. Salvation from needless guilt and fear of judgment. Amen. Tayo ay niligtas mula sa takot, mula sa guilt, sa takot ng kaparusahan, ng kamatayan. Tayo ay pinalaya na ng Panginoong Kristo. Amen? Kaya, isa pang mensahe ng muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo upang selyuhan lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang pinangako para sa